Pero sabi mo, masasakit, di ba? You have to relive. Can you give me one past experience na nire-relive mo lagi? Kasi ang tindi nun eh. Nung mga ginagawa mong pag umano ka talagang grabe. Nung tingin ko nung abuse ng dad ko, Wow. na akala ko noon right way of pangpalo lang siya ng mga bata. Na pag nagkamali ang bata, pinapalo mo. Minsan, walis ting-ting, belt, or hanger. Dumating sa point na nung na-realize ko na yung reality na hindi pala talaga tama yung ginagawa ng dad ko. Doon ako na parang bumagsak yung mundo ko na ganito bang mga tatay? Ganito bang father image na binibigay sa akin ng tatay ko? Nire-relieve ko siya at inisip ko na, at least parang nagagamit ko siya sa mga projects ko. But it opened a path of me na hindi ako okay. Hindi ako okay. Kaya ngayon, iba na yung ginagawa ko. Parang sa mga movies, sa mga teleserye, ganun. Mga tinitingnan ko yung kung paano nilang mag-act yung mga tao. And I think right now, I'm healing. Okay. So hindi mo na siya nire-relive. Parang ganun. Hindi na. Okay. Pero sa tingin ko, through your acting, na-release mo na rin eh. Yung mga ibang, kaya pala, yung parang, yung sinasaktan ka, yung ganun eh. Yung mga nakikita kong scenes mo na para talagang wow, kawawa to ah. Parang ganun eh. Yes. Yun pala yung nire-relieve mo talaga yung sa tatay mo. Yes. So ibig mong sabihin, ilang taon ka nito nung nangyari to? 11 years old. 11 to 14 years old. Okay. Everyday siya. May mga days na kapag hindi ako nasaktan ng dad ko, ang happy ko. Sobrang iba yung saya. Nilalagay ko pa yan sa diary na, hindi ako pinalo ni daddy. Na okay si daddy ngayon. But growing up right now, I think na kaya niya yung nagagawa sa akin dahil din sa buhay niya. Dahil sa mga pinagdaanan niya. It's not because of me, but it's because of him. It's what's happening to his life. Amen. And I'm trying to understand. I'm understanding it right now. Okay. So you've already forgiven your father, right? Yes. Okay. That's nice. That's nice. Yun talaga yun. Malaking yan eh. Kasi ito, spiritual teacher ang nagturo sa akin ito sa Bali. Okay. Pag ang nanay mo daw, okay ang relationship nyo, health mo, aayos. Pero pag tatay mo, inayos mo yung relationship mo ng tatay mo, na-release mo, naging okay kayo ng tatay mo, financial mo bubuka. Doon bumubuka yung financial blessings. So kung meron pa, is he still alive? Sorry. Yes. Okay. Kung meron pa, nakaunti, hindi naman ako sa nangihimasok, pero try mong kausapin. Try mong harapin. Dun ako. Alam mo, I know, it's a challenge. But I guess that's one challenge you have to surpass. That's one dragon you have to slay. May napanood akong video na even if you're healing or you're healed, your parents o kung anong kinalakihan mo will continue on giving you trauma. Yung parang maa-attack ka nila in a way na hindi nila alam na ina-atake ka nila sa trauma mo. Kasi nga, they're also hurt. Yes. Hurt people hurt people. That's what I'm afraid right now. Okay. Na maybe what ifs. But if given possibility na ma-meet ko siya at makausap ko siya, why not? He's still my dad. Makakausap mo yan. Ako rin nagsasabi siya, gagawa ng paraan ng si God niyan or si universe na para matapos mo. Kasi sa nakikita ko sa iyo, isa yun sa major na kailangan mo maano. Pag na-surpass mo yan, grabe. Yun sinasabi ko sa iyo kanina, nagkikwento, yun. Yes. Yun na siya. So anyways, bago tayo mag-iyakan dito at drama, di ba? Ano tayo? Nakikita ko naluluwa ka na eh. Di ba? Ano naman tayo ngayon? Bakit ka umalis ng Batang Quiapo? Oh, thank you. Thank you for asking me that.
Grabe ang nangyari. Ang akala ng mga tao, kaya daw ako umalis sa Batang Quiapo dahil nagselo sa akin si Miss Julia Montes. Which is, hindi totoo. So, pag tinatanong ako ng mga tao, ba't ka umalis ng Batang Quiapo? Ang sinasabi ko sa kanila na hanggang dun lang talaga ang role ko at papunta ako ng UK para magtrabaho din. Events, like that. Na-take ng ibang tao na mali. Ang na-take nila na kaya daw ako umalis sa Batang Quiapo dahil meron akong UK trip. Na kung hindi daw ako aalis ng UK, nasa Batang Quiapo pa rin ako. Kaya ang daming lumalapit sa akin ngayon na, Angeli, so inisyo nila na Angeli, kung hindi ka pala pumunta ng UK, nasa Batang Quiapo ka pa rin. Hindi ganun yung sinabi ko. It's really meant to end. And after neto, meron akong trabaho sa ibang bansa. Na doon ko na-realize, kahit anong sabihin mo, kahit anong explain mo, kung magagawan ka pa rin nila ng issue. Sabi ko, bahala na. Pero buti natanong mo sa akin na nandito ako to clear na lahat ng speculations ng mga tao, hindi yun nangyari. Walang ganun. Okay. So, And work magkausap lang din talaga. kayo ni Julia Montes. Kumbaga, kahit okay naman kayo. Hindi kami nag-usap ni Miss Julia. But if given a chance yan, why not? Okay. So, sino yung pinaririinggan niya? Ayun, ang hindi ko alam. Naku po. Yan. Pero babalik ka pa ba doon o hindi na? Why not? Blessings. Pero ngayon, next, ano na yung plano mo after nito? After this, wala pang ongoing na project. Pero kahit ano, go. Okay. Grind and grind. At I love what I'm doing. Acting. So what's keeping you busy now as of the moment? Nagpapahinga ka lang or what? More on focusing on myself. Pilates. Going out with family and myself. Nice. Yun. Tama yan. Kumbaga, tagal mo rin nagtrabaho. Di ba pinag-uusapan natin? Tangina. Totoo. Simula pandemic. Ano na ngayon? 25 years? Parang wala kang hinto nun. Nang kakaupak, di ba? Paglabas ko ng 18 years, pagka-18 trabaho. But, 18 ka ba nun? 18 years old. Oh shit. Nung nag-start ka mag-Viva or mag-ano? Mag-Viva. And dire-diretso trabaho. It made me, nakaipon ako. And happy ako na nakaipon ako. Ngayon na meron akong rest day sa sarili ko naman at family ko. Yan. Nice. Pero ikaw, gusto kong tanungin sa'yo, ano yung tanggalin mo yung pera, tanggalin mo yung whatever, kung ano yung talagang gusto mong gawin sa buhay mo? Na, painting ba? Ano? Kung wala kang iisiping pera or whatever, what is it na talagang love mo? Actually, sabi ko noon sa prayer, sabi ko, Lord, maging financially stable lang ako, okay na ako. Binigay sa akin ni Lord, naging financially stable ako. Sabi ko, Lord, basta humaba yung buhay ng nanay ko, okay ako. Healthy nanay ko, binigay sa akin ni Lord. Ngayon, nare-realize ko na, no, money is not the solve. Hindi money ang nagsasolve sa lahat. Which is yourself, your inner peace, inner joy, at yung mga organs mo na kapag healthy ka sa loob, lumalabas yan sa sarili mo. Kapag healthy ka at immune system mo okay, utak mo okay, basta nag-workout ka at kumakain ka ng gulay, lahat ng binibigay ng source ng food sa katawan mo, nakakain mo, okay ka, you can achieve anything you want if you want. Totoo. Lahat nandyan na eh.
basta healthy ka, kaya mo. Yun nga yung sina-explain ko, hindi na-realize ng ibang tao. Pinababayaan nila yung health nila para sa pera. Yes. Hindi nila alam, yung pera kaya mong kitain, pero yung katawan mo, hindi mo kayang palitan yan. May Yan mga... yung, yan yung isang kotse na binigay sa'yo ni God na hindi mo mapapalitan. Yes. Mga iba ipon ng ipon, nilagay lahat sa bangko, tas hindi mo alam ang trahedya ng buhay. Nangyari na sa'yo, nasan yung leisure mo at happiness mo sa mundo, yung binigay sa ating life na to have a free will but also to enjoy. And iisa lang ang buhay natin. Etong mga material things at kung ano man yung pleasure na binigay sa atin ng mundo na materials. You can have that anytime, pero yung pagkain mo ng gulay, yung pagkalabas mo, peaceful, nasa beach ka, nasa bundok ka, kasama mo yung pamilya mo, masaya ka, na you have a good bonding with them. The little things minsan nakakalimutan natin dahil sa ang taas ng gusto nating ma-achieve sa buhay. Nakakalimutan na natin yung emotions ng mga ibang tao na minsan may nasasagasaan ka na pala. Minsan yung sarili mo na pala hindi mo na alagaan. Kaya sa ngayon ang prayer ko, Lord, basta healthy ako at happy ako. At kung magkaroon man ako ng problema, bigyan mo din ako ng lakas ng loob. Masurpass yan. Ganda. Pero sabi mo gulay. Diba? Anong paborito mong gulay? Ampalaya o talong? Ay, seryoso na. Pwede both. Nako, both daw. May kulubot. Diba? May kulubot. Tapos midnight. Nako, grabe. Pero ikaw, Angeli, di ba ngayon 24 ka? Ano yung pinakamatandang willing kang boyfriendin? Ay, ito, ngayon. Meron ako na akala ko na magiging boyfriend ko na. Non-showbiz. 10 years gap namin. Okay siya, happy. Siguro lahat ng 5 love languages na sa kanya na. Pero nung one time, may nakwento sa akin yung kaibigan ng kuya ko. Sabi niya, Agnes, nung medyo hindi na kami, nagkakalabuan na kami. Sabi niya, Agnes. O ngayon, Agnes, alam na nila really? pangalan mo. Saint Agnes. Sabi, Angeli, buti hindi na kayo okay nung guy. Sabi ko, bakit? Kasi nung in-invite kami nung lalaking yun sa business niya. Eto yung door na palabas, eto lang yung kotse. And dito siya. Sabi niya sa kuya ko. Oh, sabi natin lagay mo nga tong envelope dun sa kotse. Kuya ko sobrang bait. As in, kung ako ganito, wow, bait. Kung ako ganito, kuya ko, parang Christian values simula bata hanggang sa pagtanda, Christian values and more on family guy siya. Kuya ko naman pagkakuha ng envelope. Sabi niya, sige, nilagay niya yung envelope dun sa kotse. Pagkabalik, bigla ulit unitusan. Ay, ano pala, yung alak nandun sa loob, kunin mo nga. Kuya ko naman, sunod ng sunod. Tapos sa harap nun, yung mga tao, yung mga coworkers niya, family niya, sa harap ng tao, inuutos-utusan yung kuya ko. Doon ako nasaktan. Dahil sabi ko sa kanya na, uy, alagaan mo si kuya ha. Hindi ako makapunta dahil may taping ako. Sabi niya, oo, ako bahala. Ako bahala sa kuya mo. Ako mag-aalaga sa kanya. Tapos nung nalaman ko na inuutos-utusan niya yung kuya ko, sabi ko, iba yung sakit na, sabi ko, anong pakay na itong lalaking to sa akin? Bakit pagdating sa akin, ang bait-bait niyan, tagal-tagal niya akong niligawan, tagal-tagal namin naging okay, tas yung pagdating sa pamilya ko, hindi okay. Ako, kapag kaharap ko yung family niya,
kung ano yung natatanggap ko sa work ko, sinishare ko, and tinatrato ko sila as family. After nun, parang sabi ko, ayoko na muna magjowa. Ayoko na muna ng relationship. Siguro kaya single ako for 5 years. Kasi wala pa talaga si the one. Wala pang soulmate. Yung dawan naman kasi hindi siya hinahanap eh. Ina-attract siya sa buhay mo. Pero kailangan maayos ka muna. So basically, ang guy na yan, tingin ko dyan, na-attract mo yan kasi baka ikaw may kailangan ka pang ayusin. Kaya na-attract mo yung ganun. Kasi you attract what you are, you don't attract what you want. Actually, Meron siyang parts mo na ayaw mong harapin na hinaharap sa'yo through the other person. sabi nila, you meet the people same level as you. Same Yes. level as mindset as you. Yes. And siguro nga, no? Kaya nga ako ngayon, to be honest ngayon, putang ina, wala ng kupal sa buhay ko. Ewan ko, naglaho sila lahat. Hindi na sila nag-i-exist sa ano ko eh. Reality. Kung meron man, natatawa na lang ako pero hindi siya kasali sa reality ko. Alam mo yung ganun. Yun siya eh. The more you elevate your vibration, your the more you love yourself, the more na putang ina na-realize mo. Ba't ko inaaksaya oras ko dito? Diba? Yes, totoo. Focus on... Bakit binabago ko siya? Eh hindi nga maarok nung utak niya yung yung sinasabi kong concept eh. Kasi bumabalik at bumabalik pa rin siya dun sa kaya ng niya. Di, hayaan mo. Pero ikaw, huwag kang magpahila. Trabaho mo umangat ng umangat ng umangat. Diba? Yun naman siya talaga. Sayang din, oh. Tangan din. Yun lang. Sayang. Diba? Pero yun ang, so 10 years. So 34 ang pinakamatanda kang willing i-date. Siguro. Pero parang okay din kahit bata, kahit kasing age ko. Basta mature, mag-isip. Ilan At taon yung... eto ang ano ko nung nag-interview kay Tito Boy. Sabi ko gusto ko yung matanda para mature. Hindi pala. Pag matanda, hindi nagaano yung mature level mo dun. Kaya kahit bata ka yun, okay ako. Ano yung hindi nagaano yung mature level mo? Kaya kahit matanda ka pala o kahit anong edad mo, hindi bumabase ang maturity doon. Kaya Totoo nung naman. na-meet ko yung 10 years older than me, akala ko mature na dahil lahat na checkbox. Depende. Pero ang ano kasi niyan, mas mature, mas tumatagal, mas less hassle na ba? Kasi ako, hindi naman ako isipin nyo na naman, dumidiga ako, di ba? Hindi naman ako sa nag-ano, pero yung 20s, kasi ako noon 24 din ako, wala rin akong interest eh. Bugoy din ako eh. Alam mo yun na hindi ko mapigilan yun. Di ba? Hindi ko mapigilan lahat ng kulang na lang poste, lagyan mo ng palda, titirahin ko eh. Alam mo yun, may ganun eh, na hormones eh, hindi mo masisisi sa kabataan yun. Pero kasi ang babae kasi, mas mabilis mag-mature. So kayo, yung mga 24, mga tama yung 10 years. It's just that, buti nga na-assess mo eh. Mm-hmm. Diba? Pero yun naman yung i-assess mo lang. Pero iba pa rin yung maturity kasi ang lalaki habang tumatanda, tumataas yung kita, nagiging less manyakis. Kahit papano, lumeles na. Akala nyo lang, pero hindi eh. Yun, lumeles na yan. Kalmado na yan, diba? Yun ang Pero, nag-aano na rin siya eh. Habang tumatanda, nagleles yung kumikita ng malaki, hindi na nagtotoxic. Depende na lang kung talagang putang ina, napakadami. Kung halimbawa, 40 anyos ka na, puta, meron akong naging ganun eh. 40 anyos na nakikipag-away pa rin sa bar, parang tangina mo. Di ba? Yung mga ganun, pero may mga ganun eh. Pero kaya nga that's why you have to choose wisely. Kasi pag nag-choose wisely ka, 90% ng problems mo nawawala. Pag nag-choose wisely ka. Yes. Lalo na sa status mo, which is putang ina. Pag umangat ka kasi, mahirap na eh. Hindi mo alam, hindi mo na, like ikaw Angelica, hindi mo na masasabi. Mahal ba ako nito o just because putang ina maganda ako o napanood ako or ito trophy ako At or ayun, di ba? Yung kaibigan niya, sabi sa akin, hindi mo ba nahalata? Pagkatapos kanya i-post, pagkatapos niya ako i-story, iso-story niya yung business niya.
Sabi ko, anong ano dun? Dahil pagka tingin ng story mo, pag ikaw yung mukha, maraming views. Next na iaano niya, yung business niya para marami ding views. Sabi ko, baka hindi naman gano'n na parang user daw, ginagamit ako. Pero nung narinig ko yung sinabi ng kaibigan ng kuya ko, dun ko na access lahat. Ipapakita niya sa'yo yung totoo eh. One way or another. Papakita ng universe or ni God sa'yo yung totoo. At buti mas maaga pa. Yun. Minsan lang talaga may mga taong tanga, hindi tinitingnan yung signs. Ay, baka naman kasi magbago pa siya eh. Hindi. Yung present moment tayo, hindi sa future eh. Tama. Present moment eh. Kaya mo ba yung ngayon? Kasi kung kaya mo yung ngayon, go. Huwag mo i-expect na babaguhin mo siya in the near future. Kasi ang tao hindi nagbabago yan para sa ibang tao. Dapat ang tao, kahit ikaw, magbago ka para sa sarili mo. Hindi para sa ibang tao. Mahina yun para sa ibang tao. Again, people pleasing na naman yun. Diba? Parang ganun. Pero ngayon, ang tagal, ay sige, tuloy mo, sasabihin mo. And sabi nila sa relationship, hindi mo talaga babaguhin ang partner mo dahil buhay nila yun. Nandyan ka to guide, to protect, and to make that person feel safe. Kaya, Lalaki yan. yes. Oh. Ang babae hindi ganon. Ang So, babae, lalaki ako hindi. sa buong relationship ko. Hindi. Yes. Masculine energy yan. Ang babae, receive from a healed man. Ang lalaki, protect, provide, di ba? Tsaka, actually, yun lang eh. Protect, provide. Yun yung pinaka-importante sa lalaki. Yung love, kasunod na yun. Kasi pag naggaganon siya, love ka niya. Take care ka niya. Yun ang lalaki. Pero ang babae, receive. Take care sa lalaki in a way of And reciprocate. Spiritually. Spirit. Hindi mo i-stressin. Yung uuwian niyang bahay, puta, hindi gera. Totoo. May pagkain na, peace, peace, peace. Ang lalaki, ang pinapakasalan ng lalaki, yung babaeng nagbibigay ng peace sa kanya. Hindi naman yung malaki yung boobs eh. Oo, part yun. Pwede naman, malaki yung boobs, malaki yung puwet, tapos may peace, di ba? Why not? Pero, yun nga eh, yung nagbibigay sa kanya ng peace, yun. Yun ang sa lalaki. Sa babae naman, kaya hindi ko nga inaano yung iba, natatawa ko sa ibang lalaki kasi yung mga lalaki nga nandahing supot eh. Ay, gold digger naman yan. Ay, ano, ito lang yan eh. Kung may pera ka, hindi ka matatakot sa gold digger eh. Not unless yung sagad. Halimbawa kung ikaw lalaki ka, puno yung values mo, may boundaries ka, hindi ka makakaano ng gold digger eh. Kasi mahirap ka mamanipula ng babae. Yes. Diba? Pero yung sa akin, trabaho ng lalaki yun eh. Yung babae, gusto niya talaga, syempre, may pera. And hindi lang siya tungkol sa pera. Kapag may pera ang lalaki, lahat yan, yung values, yung masculinity, yung knowledge niya in life, as an alpha man, dun na-attract ang babae na kapag kaya mo ma-handle lahat at yung babae, may taong nilulook up to be a better version also to herself. Ayun. Doon yun nagiging yun. feminine yung babae pag ganun yung Yes. lalaki. Pero ito naman yun. Ang dami nagsasabi alpha, pero emotional. Hindi. Unavailable. Hindi, emotional, meaning, may nag-cut lang, putang ina nito ah. Gets mo? Onting alpha ako eh. Para sa akin, maliit yung titi nung ganun, hindi alpha yung ganun eh. Ang alpha tahimik eh, kalmado, Kalmado. emotionally controlled, chill. Diba? Hindi babae, trabaho ng babae maging emotional eh. Ang lalaki hindi. Ang lalaki, in a way, balanced ang emotions eh. May emotional control. Ang dami kong kilala may pera pero putang ina, they're still the same scared little kid nung bata sila. Sila pa rin yung nabuling bata noon, hindi sila nakamove on. Kaya onting away kami. Nagpalaki lang ng gym, nagpalaki lang ng katawan, pero they're still the same supot na lalaki inside.
Which is unhealed version Unhealed of themselves. version of themselves. Hindi lang din siya sa pera. Ang dami may pera. Alam mo yan. Kaya nga ang dami nag-PPR eh. 'Di ba? Kaya nga ang dami nagbabayad ng babae. Hindi nila kayang umano ng babae nang walang pera. Mm. At alam din nila na yun yung meron sila. Pag tinanggal mo sa kanila yun, wala na. Actually. Ngayon, dahil sobrang ayaw nila mawala yung pera, gagawa na sila ng masama. Andyan na, hindi na may masama. Gagawa na yan na yung magsusugal. Ayan na yung magpupolitiko. Sorry, pero that's the real deal para maprotektahan yung yaman nila. Ayan na yun nga yun, yung survival mode pa sa lalaki. Mhm. Yun ang kailangan makaalis ang tao. Yung takot. Shit, takot. You're running away from something. When you've found yourself na purpose mo sa buhay, Oo. it eventually will come to you. Mismo. And hindi papayag ang Diyos na maghirap ka buong buhay at magmukmuk ka dyan o maging umiyak ka dyan. Minsan tayo din yung pinaparusahan natin yung sarili natin na hindi naman dapat. Actually, yung mga suffering, pinipili ng tao yan eh. Pinipili mo yan. Yung mga reklamo sa jowa nila, ng bababae, ng ano. Pero nagsistay pa rin naman sila. Pinipili nila yun. Oh. Wala akong pera ngayon, wala akong ano, pero putang ina, tambay ka naman. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Puro ka gobyerno, puro ka ano. Pinipili mo yan. Totoo. So what you're not changing, you're choosing. Yes. Mm-mm. Diba? So ako, andun din ako sa, okay, pinili mo yan. Pero maganda dun, if you take responsibility, accountability sa sarili mo, na lahat na nangyari sa akin, it's because of me. Kung magtatagumpay ako, it's also because of me. Diba? Mhm. Parang ganun yung taking your power back. Excuse me. Yun. And may mga ibang tao na pag nakita nila ibang tao na mga OFWs, Mm. take sila ng take. Eh yung mga taong OFWs naman na give ng give. I have nothing against it. Pero minsan, yung mga taong nag-give ng give, magtira ka rin sa sarili mo. Mm. At mahalin mo din yung sarili mo. Dahil walang magmamahal sa'yo kundi ikaw lang din. At paano yan? Kung nawala, wag naman sana. O worst case, worst, magkasakit ka o ano. Paano na yung mga umaasa sa'yo? At wag mo din hayaan na umasa lang din sa'yo. Turuan mo sila na okay, sige. Example, bigyan kita ng business mo. Ikaw magpalago niyan. O hindi lang sa pera, kumbaga educate them also. Na may madaming na ngayon, mga words of wisdom, podcast. And number one, since noon pa, generation pa, 1800s pa, is church and Bible. Sila yung ito yung nag-o-open ng eyes mo. At ngayon, maraming tao na very knowledgeable. Pero minsan nadadala tayo ng emotional natin na pa-family ko kadugo ko. Kaya kailangan ganito, ganyan. No, help them also. If you really love them, don't just support them sa money. Help them to become the best version of themselves too. Give them opportunities. Yes. Speaking of giving, Angelica, kailan ka uli nabigyan? Yun lang. Ilalagay sa ilalim. Ang tagal na Tio Bray. Naku po, 5 years na. Okay, tuloy natin. Ayan. Pampagising lang. Baka inaantok yung mga manyakis. Relax lang kayo. Ha? Medyo lesson muna. May reward ako sa inyo mamaya. May lesson muna para may matutunan na kayo. Diba?
Actually, nakikita ko naman yung buti ng puso mo. Malisyoso na naman kayo, mga hype kayo. Ayan, no, nakikita ko naman talaga. Oo, 'di ba? Ano, napanood ko rin dati, alam naman niya 'yun, 'di ba? Pero ito gusto kong sagutin mo. How would you answer people who are going to comment right now na, "Oh, Bible, pastora pala nanay mo, ba't ka naguhubad?" Anong reply mo dyan ngayon? Kasi Yeah. unahan ko lang yung comment nila. Yes, there's this one na nasa UK ako. Nung ini-interview ako, sabi nila sa akin, more on Bible ka pa rin talaga, no? More on godly ka pa rin talaga. In a sarcastic way. Doon ako nagulat na, anong ginawa ng religion sa'yo for you to, parang alam mo yon, parang para maging ganun yung tingin ng tao sa Biblia. Then, na-realize ko din na okay, eto ang career ko. But, totoo ang sabi na nanay ko na as long as wala kang tinatapakan na tao, nakukuha mo yung pera mo sa hard earnings mo, sa bagay na alam mong hindi ka nakakasangga at alam mong masaya ka nasa pag-acting. And if you find your happiness through that, then why not? At yung career kong to, dati pa ang sexy. 1980s pa, before pa. At ang Pilipinas is a very religious island. But why is that? Noon pa, Hipokrito kasi. payag sila sa mga sexy. Mm. And Hollywood, normal lang the more pa nga na nagpapakita ka ng body, the more na sobrang top tier ka dahil you're willing to do your art. And nasa tao na yan kung titingnan mo sila in a malicious way. And kung titingnan mo sila as a artistic way. But I'm happy na kahit anong ginagawa ko ngayon sa buhay ko, clean ng intention ko at trabaho tong ginagawa ko. Tsaka ako naman ang take ko dyan, at least may Diyos. Mas nakakatakot kung gano'n na nga, wala pang Diyos. Totoo. Di ba? Yun ang mas yun ang mas mahirap. Di ba? And never forget, Jesus never judged anyone. Jesus loved everyone. Di ba? Totoo. At meron tayong, pagkasilang natin sa mundo, meron tayong free will. As long as the 10 Commandments is not being done, nating mga tao, you're safe. Parang ang sinabi sa Bible, sa 10 Commandments is love yourself as you love your neighbor. Love your neighbor as Saka you love love God. yourself. And love God. Actually, yun lang ako eh. Wala na nga ako sa 10 Commandments eh. Yung 3 yun lang ako eh. Yun lang yun. So you have to ask yourself, are you loving yourself? Are you loving, nananakit ka ba? Nananapa ka ba? Same as ako din. Kahit anong sabi nyo manyak sa akin, walang tama sa akin yan. Di ba? Kasi alam ko na wala naman akong tinatapakan tao. Wala naman akong, di ba? Niloloko. Eh kung tutusin, napakadami pang mas demonyo sa mundo eh. Kaysa sa pansinin nyo kaming dalawa eh. Totoo. Ang dami nga nagnanakaw dyan, hindi nyo pinapansin. Di ba? Binoboto nyo pa. Oh. DPWH. Di ba? Oh, ngayon nagsunog pa. Di ba? Nagsunog na ng files. Di ba? Sorry lang yun. Baka chismis. Di ba? Yun na naman yun. Pero anyways, ikaw. Ngayon, sabi mo 5 years ka lang single. Si Angeli ba ano na-attract sa lalaki? Ano yung na-attract ka? Physical Oh, or... let's start with the physical. Yan. Physical. Ay, may napanaginipan ako 2 days ago. Sabi ko, after ko ma-heartbroken dito sa guy na to,
talking stage pa lang na heartbroken na. Agnes, Angeli. Sabi ko, may kayakap daw ako na matangkad na lalaki na Kalbo. pwede. Ay, yan. Tuloy mo yan. Yan. Fit at pagkayakap ko. Sabi namin sa isa't isa, pag naramdaman natin tong yakap na to, yung home and calmness, ay siya na yung soulmate. So siguro physically, dahil napanaginipan ko siya, yung ganon, yung napanaginipan ko na matangkad. Kailangan magyakap tayo ngayon. Wait lang. Para malaman mo. Joke lang. Yun. So, yun yung panaginip mo. Ako, putang ina, kailangan yakapin mo. Lahat. Ako. Mamaya, malaman natin yan. Ayun. So, ikaw, ano yung physically? Sabi mo, physical muna tayo. Oh. Matangkad. Okay. At Matangkad ka din eh. inaalagaan yung sarili. Yung, okay lang kahit ab or abs. Basta healthy. At merong Adam's apple. Okay. Parang ang hot kapag lumulunok, pag nagsasalita, tapos gumagalaw. Lumulunok? Wait. Ng tubig. Yun, may Adam's apple. Balat, maputi, maitim. Kahit ano tatanggapin ko. Okay. Pero ang tanong ko sa'yo, bango o itsura? Ano mas nagmamatter sa'yo? Bango. Ay, nako. Bango talaga. Gaano ka-importante ang bango sa lalaki? Gusto kong sabihin mo sa kanila, nanonood. Pag nakapikit ka, tapos naamoy mo kahit anong gwapo niyan, nakaka-off. Sobra. Lalo na kapag sa mga nails, yung sa paa, tas hindi hygienic. Pagka nail mo, alam mo yung may amoy. Oo. May amoy, ganon. Hindi nakaka-off talaga siya. Iba pa rin talaga kapag pag tinitake care mo yung sarili mo. Hygiene. Okay. So dahil sabi mo bango, okay, may papatest ko sa'yo yung Picotin perfume. Yan, kunin mo yan nasa dulo, yung spooting. Yan. Oh. Gusto ko, i-spray mo lang. Bigyan mo ako ng honest review. Yan. Ay. Pang fuckboy. Mabango ba? Pwera content. Baka sinasabi nila scripted. Oh. Nung nag-moist na siya, pang fuckboy talaga, Tio Bri. Ito yung alam mo pag naamoy mo, sisirain ang buhay mo. Talaga, solid yan. Kaya nga, akala nila hype, pina-hype ko, ini-scripted ko. Hindi po, genuine yan, lahat yan. Ayoko rin na scripted, to be honest. Hindi nga ako nag-i-script eh. Alam ni Angeli, wala ako script. Gusto ko yung genuine na So, sa tingin mo ito, mag-i-increase ba? Makakapag-date ba sila? Oo. Rate mo from 1 to 10, ano siya? Patulog ka pa lang, magigising ka dahil gusto mo pang amomoy. Ay, i-spray na yan. Kay Angeli Kang daw. Pero 1 to 10, rate mo? 12. Promise? So, familiar scent na mas mabango. Concentrated kasi yan, 30% oil. Kaya 30% oil. Tapos ang sa akin kasi, ito kasi yung napapansin ko, kaya inano ko rin yung ginawa ko yung perfume. Ang mamahal nung sobrang luxury perfumes. So iniisip ko, bakit, pwede ka naman gumawa ng mas mura, na parang luxury din ng amoy, pero affordable sa mga tao. Siyempre, pero kung 150 yung budget mo, malabo talaga yun. Hindi mangyayari yun. Pero ito, sobrang affordable yan. So available na yan sa Facebook. So may recommend mo ba? Yes. Sa kanila? Oo. Marami daw perfume ngayon na pag pinerfume mo after ilang oras wala na. Ito, ang ng oil. Oily siya. May bibigay ako sa'yo mamaya. Yan. Kaya may isa akong unisex dyan. Ito, bibigay ko sa'yo. Sige. Ay, thank you. Spray mo. Tingnan mo. Gusto kong tingnan mo. Yeah, habulin yan. Yan yung Picotin habulin. Tetestingin ni Angelica. Unisex yan. Pero Amoy bakarat. Wow. Ang bango. Meron ka pa? Pengen mo. Sa'yo na yan.
yan. Quezon! Oo, Thank you! sa'yo na yan. Oh, may bakarat. Tama mo. O ngayon, alam nyo na. Oo. Pero mas concentrated yan. As in talaga Andito na nagtatanim. pala yung number 1 scent sa buong mundo. Oo. Yan yun. Yan yung ano. Oh, so alam nyo na, pikutin sputing, pikutin Giniling ko na. labuling. Subukan Inanak nyo ko na. na. Sawa na siya sa original eh. Yung original tested na yan, di ba? Pero lahat yan, actually, yung apat yan, iba-ibang lalaki lang siya. Pero lahat yan, todo yan. Ako mismo namili niya na ano, yung gusto kong pabango. Actually, kaya ako naman tinayuin to, personal consumption. Para hindi na rin ako bibili ng pabango ko. Di ba? Pang araw-araw, hindi ka manghihinayang kahit maya mo i-spray. So yan. Kaya ako yun ano. So yan, sa ano naman tayo? Ugali. Ano yung unang ugali sa lalaki nakikita mo? Humorous. Yung mapapatawa ako. Sa kahit pag nag-away tayo, patawanin mo ko. Okay. And after, emotional maturity. Mismo. Okay. So halimbawa, Angeli, binastos ka sa bar. For example, kasama mo yung boyfriend mo. Okay. Would you prefer lumipat na lang kayo ng bar o upakan niya yung nambastos sa'yo? Lumipat. Lumipat na lang. So hindi ano sa'yo yun na parang issue na, lipat na lang tayo, ayoko ng gulo. Hindi issue sa'yo. Okay. Hindi. Okay, goods yan. Kasi baka yung iba, baka issue eh. 'Di ba? Baka sabihin, gusto nila, ganun. Pero at least, ako rin kasi yun na mas Pero ko eh. ikaw, kung paglalaban mo ko. Oo naman. Oo naman, wala namang problema doon. Pero hanggat makakaiwas ba? Kasi what's the point? As long as hindi ka lang sinaktan or whatever or hinipo or whatever, okay lang yun. Yung mga salta-salta lang, okay lang yun. Pero yung siyempre ibang usapan din yun. Yung depende rin. Pero yun nga yun eh, yung emotional regulation eh, avoiding. Kasi iba na ngayon, pag nakipag-away ka ngayon, pwede nang barilan eh. Hindi na siya away bata eh. 'Di ba? So is it worth it? Hindi eh. 'Di ba? Yun yung pinaka eh. Pero, okay. Sinabi mo na yan, kind na lalaki. 'Di ba? Yun yung pinaka gusto mo basically, yung provider na lalaki. Importante ba pera sa'yo? Importante dahil kapag marunong ka humawak ng pera, nandun yung values and knowledge mo. At kung paano mo ipastable yung buhay mo dahil meron kang stable income and money. Okay. Magkano dapat kinikita ng guy? Buwan-buwan para i-date si Angeli Kang? Kahit magkano? Hindi ako naniniwala. 15,000? Bayag ka? Basta above minimum. Above minimum. Pwede 30. din naman minimum. Basta kumikita ka. 30. Pwede. Nako. Akong bahala sa'yo. Basta alagaan mo ako. Nako. Aalagaan din kita. Nako. Nako, ang dami mag-a-apply niyan. Puputok na naman yung DM mo, Angeli. 30 ako, Angeli. Alam ko na yung mga i-comment nyo dyan. Ayan na. So ako puta, ito na yung mga hinihintay yung question. Mga hype kayo. Ang ganda ng usapan namin. 'Di ba? Ano ang pinaka-wild na ginawa ni Angeli Kang? Wild. Pagdating sa Gerger. Yan, Wild? Oo. Cinema. Uy! Cinema. Grabe, ano sine to? Ano sine to? Ano sine? Sa MOA. Ooh! Pero ano siya, mga 20, less than 2020s. Ngayon Hindi ka pa artista? Hindi pa. Okay. Ang nakaupo siya. Dating pa lang kami nun. Meron kaming blanket, mga pagkain. So naka-blanket kami. Maya-maya, Ako putang ina, yung kumot na yan, pandaya yan eh. Maya-maya, etong, nagiging sweet na. Hanggang sa, ayun na, hawakan na. Dun ang first hand job.
Oh, sheesh. So handjob lang nangyari. Handjob. Hindi naman ganun kalakas yung kang loob na talagang all the way. Hindi. At ngayon nakita ko maraming camera. Sabi ko, shucks, buti na lang may blanket. Pero ikaw ba, Angeli, pagka naggagawa ka ng love scene, may nararamdaman ka bang may mga tinitigasan? Meron. Meron? Paano mo nararamdaman? Nararamdaman mo lang? Yung plaster na tape, Natatanggal. Oh! Meron. Pero may mga nagte-take advantage din na artista. Ramdam mo. gusto ko siyang intindihin as nalulos sila in the moment dahil pressure sa set, sa tingin ko. Pero ako natitake advantage. Siguro sila nalulos, parang na-pressure sila. Ako, Na natitake advantage na yun. Totoo ba yun? Hindi ako naniniwala, putang ina. Hindi ako naniniwala. Oh, nalolos. Oh, talaga? Oo. Diba? Hindi ako naniniwala. Pero meron talaga. Meron. So it's existing. Meron bang halimbawa pagkatapos ng set, nag-message, Angeli, tuloy na natin to or whatever. May mga ganon. May mga nagme-message nanligaw. Mhm. Pero ayun, ligaw. Ligaw. Okay. Hindi naman garapal na. Hindi naman. Okay. At least. Oh. Okay. At least naman. Pero sa mga director, mga ano, wala naman nagte-take advantage. Oh, Mga no. staff, mga ganon, wala naman. Never. Sa staff, sa productions, mga staff, Paano? lalo na pag sinabi ng director na bawas tao. Oh. Yung mga iba hindi umaalis. Yung mga iba nakikita mo may naka-cellphone pa, Uy. nabini-videohan. Hanggat hindi mo titingnan o hindi mo sasabihin sa AP, hindi sila aalis. Tangina. Talaga? Okay. Tingin ko mostly ang nangyayari hindi kapwa artist kumbaga sa production. Na pag pinapabawas na tao, that di sila umaalis. Okay. Pwede mo bang sabihin anong movie nangyari to? Ayoko. Okay. Hindi ko na sasabihin. Hindi ko na ipupush. Okay. So ito, sa akin naman, nasagot mo na yon. Pinaka-wild. But, Oh. dun sa nangyari na yon, yung hindi hawak, I think hindi naman hawak ng director lahat ng nangyayari talaga sa set. Dahil minsan 80 to 100 people lang nasa iisang production. Kaya may mga taong makukulit lang talaga. Mismo. So, ngayon, nasagot mo na yan. Anong favorite position ni Angeli Kang? Ay! Siguro, yung wala sa higaan. Ay! Nako, patayo. Standing ovation. Nako, alam na. Okay.